Kung handa na po tayo makinig, sumagot po ng amen. Let's pray. Father God, we thank you for your grace to us, Lord. Salamat for this time. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Kung mapapansin niyo po, Tagalog na po yung mga katikismo natin dahil kasama po yan sa meeting nung huli ng admin team. As much as possible, we want to accommodate you. And I commend yung leader po natin, si Sister Precious. Kanina napapansin ko may ushering na nagaganap. Galing. Nakakatuwa naman. Atawa yung usher doon sa likod. Si Ate Wilma at tayo. Pero thankful. Thank you po for serving us. It's been great. And ngayon, sa pagpatatapos natin sa Philippians, nasa 4 verse 8 to 9. So bago tayo mag-start, isipin nyo, natapos natin this year ang 1 Samuel, and then matatapos na natin ang Philippians. Amen. Amen. So tinatanong ako, ano po yung series ninyo? At ang sagot ko, hindi nagdidikta yung series ng ipipreach namin. Ang ipipreach, yung word ng Diyos, yung nagdidikta ng isi-series namin. So, yung verse 8 to 9, mga kapatid, ang title po natin today is Mindful Dwelling. So, this is my question for you. Where is your favorite place of rest? Saan po yung pinaka-napapahinga ang inyong isipan? Ano po? Minsan po, nakakatawan man isipin, pero yung pinaka-paborito minsan na panahon ng isang tao ay yung umaga pagkagising niya, tapos nakatulala lang siya. Sometimes that is his favorite time of the day. A lot of times po, pag maraming tumatakbo sa isipan, ang ginagawa ng tao, tumatakbo din. They run. And they run with passion. Tatakbo sila. At nababawasan po yung kanilang pag-iisip. Kasi cortisol, endorphins, lahat. So they want to run and that's their place of rest. Yung mga iba naman po, yung pinaka-paborito nilang place of rest ay concert. Ano po, para sa mga early 2000s, may concert po yung Silent Sanctuary, yung mga bata, hindi nakilala yun. Ako, nakikipaglaban ako mamili ng ticket. Kasi nung high school ako, yun yung banda namin. So, I want to listen to that. Tapos, may mga kapatiran po tayo dito. Patawarin sila ng Diyos sa kanilang idolatry. Pero nakipagsikuhan para sa BTS. Sino ba yung mga yan? At yata, ma-DA na yung mga yan. Pagsikuhan sila para sa ticket ng BTS. No. Lalo na po, pag may mga kabataan din po tayo, natatawa ako kasi one of the things na pinaglalabanan ngayon ay sino raw yung Taylor Swift na pinaka-effective? Ha? Paano pinaka-effective? Yung 2000s? Yung 2010s? O yung 2020s? Yung love story era? O yung mga era ngayon? May mga ganun-ganun pa. And the concert is their place of rest. The coffee shop is their place of rest. Pinaka-napapahinga pag nakabukas ang TV at may K-dramang na pinapanood. Lately po mga kapatid, ang pinag-uusapan doon sa aming, nadidinig ko sa aming mga kapitbahay pag namimili ako ng pagkain. Kinikilig sila kay Bimbi tsaka kay Raisa. Lately, yun ang nangyayari. So, ang daming nagaganap and somehow, doon sila napapahinga. Kaya kung saan kayo napapahinga? Kasi po mga kapatid, when we rest, we are at ease. And we are at ease, tayo ay napapahinga. Pinaka tayo napapahinga kapag ang isip natin nakapahinga. So, ang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, walang tunay na kapahinga kapag ang isip mo takbo ng takbo. Kapag iniisip mo, takbo ng takbo. Pag smooth ang negosyo, hindi mo masyado may isipin. Ang dami na stress nung COVID times. Diba? Kaya sila na stress kasi ang talagang nawala sa kanila, yung pahinga. Kasi alam niyo mga kapatid, pag may routine na yung buhay, meron ka ng pahinga nun hindi mo na iniisip, ganyan. O ito, kikitain mo to ng 30, kikitain mo to ng 15. And then, pag nabago yung pattern, yung takbo ng buhay, nai-stress tayo. Nai-stress tayo, napapagod tayo. Kayo ba, nararamdaman niyo yun? Yung parang, yun po yung malungkot pag may namatay Pag nawalan tayo sa buhay, ang lungkot nun kasi, nababago yung pattern.
nai-stress tayo kasi yung isipan natin is not at ease. Because part of rest is peace. You can never rest without peace. Hindi ko po kayo gusto mamatay, no? Hindi naman rest in peace. But there's really no rest without peace. Iba yung payapang buhay. For example, mga kapatid, pag may umaaway sa inyo at pinatulan nyo, doon siya magiging kaaway. Hindi naman siya kaaway kung hindi ka pumapatol. Inaaway ka, pero wala kang kaaway. Kaaway mo lang siya pag pumatol ka na. Masyado ka namang feeling maganda. Ay, ikaw, tingin mo. Di ba? Tapos sagutan na. Nag-away. Pero kung yung isa nagsasalita, yung isa tahimik, ang ibig sabihin nun, may nang-aaway. Pero walang kaaway yung isa. Mga kapatid, sometimes yung isip natin, pagdating dito, yung peace na meron tayo, we try to look for it sa maraming lugar. Stable na bahay, stable na trabaho, stable na income, and all of that. Pero brothers and sisters, let me address you with this. There is no true rest apart from the peace of God in Christ. We study, read, listen to sermons because of our mind. We scroll, decide, think with our minds. Decide yan ha. Decide and think with our mind, and we worship with our mind. Sometimes, nagtataas ka ng kamay, umaawit ka, may malaswa na imahe na papasok sa isipan mo. Sometimes, may nag-worship ka, and may maaalala kang galit na nararamdaman. Mga kapatid, during this time, in-encourage tayo ni Paul in the place of our minds. Paul instructs us first to think about yung mga bagay na dapat natin pag-isipan. Let's read. Kung pwede tayo mag-transfer in in Philippians chapter 4, verse 8 to 9. Kung may ESV nakalagay dyan, Abby, kung mas gusto ko yun. But if you can go, Philippians 4, verse 8 to 9. At ito na po yung dulong part ng Philippians. Yung dulong part ng Philippians, at makikita natin, ay nag-iisip talaga si Paul nang sasabihin niya. At yung context natin ay simple lang. The context is, we are in the end of the letter, nakakulong si Pablo. Kung merong hindi payapa, si Paul yun. Siguro, nasa kulungan siya, nag-iisip siya. Sabi ni Paul, bilang pagtatapos, kasi nasa dulo siya ng letter, basahin natin, mga kapatid, lagi ninyong isaisip. Lagi ninyong isipin ang mga bagay na karapat-dapat ng papuri, praiseworthy, bagay na totoo, true, marangal, honorable, matuwid, righteous, malinis, pure, kaibig-ibig, lovely, at kagalang-galang, respectable. Sabi doon bilang pagtatapos ko, dwell on these things. Dwell, manatili kayo, isipin nyo itong mga bagay na ito. Lagi nyong isipin ito. Alam niyo mga kapatid kung bakit? Kasi ang iisipan natin, ito ang target na maraming pag sinabi nating false teaching, ang unang target ng false teaching ay yung isipan mo. Isipan mo. Pag ang media nagpakita ng commercial ng hamburger, hindi mo naman iniisip yung hamburger. Hindi mo naman gustong bumili ng hamburger. Tapos madaling araw, bibili kang ketchup. Kasi in-advertise ng Lazada. In-advertise ng Shopee. May iba sa atin, hindi pa natutulog. Hinihintay ang alas 12. Magkatabi yung mag-asawa, inaanto ka na. Ayaw mo pong matulog. Sale. Kamusta ka? Naka-queuing ako eh. Namimili akong ticket. Hindi ko po naranasan yun. No. Pero naka-queuing daw siya kasi mamimili siya ng ticket.
Pangilan yung ticket mo? 22,000. Ganto. 22,000, tingin mo makakabili ka talaga? May faith ako talaga. Spiritual na bigla no? But our mind, pag napasukan tayo, at dapat yung maintindihan, ganun din ang AI. Hindi niya napansin, hindi artificial strength, hindi artificial work, it's artificial intelligence. It's the mind. Dito ako natakot sa aking sarili. Bago ako manalangin, nag-AI muna ako. Tatanungin mo siya, kuwari may inumin gamot, pwede bang inumin ito, ng ganito, ganyan. Naulanan ako, nahihilo ako ngayon. Naulanan ako kanina. Tapos ganito, ano bang... Napapansin ko, parte na siya ng buhay natin. And the target always is your mind. Nasabi mo sa partner mo, gusto ko ikaw, maliit na bahay lang. Gusto ko ikaw, maliit na bahay lang. Or ganitong bahay lang. And then makakita ka ng yung favorite mong vlogger, ang ganda-ganda ng bahay. So dahil yun ang nakita mo, somehow, yung isip mo naapektuhan. Na parang hindi ka matagumpay pag hindi mo ito nakuha. Na parang mas matagumpay ka pag ganito ang sasakyan mo, ganito ang bahay mo, ganito ang... Alam niyo mga kapatid, kasi po, lumaki ako sa tahanan, tatay ko pastor. Naalala ko po noon, motor yung daddy ko. Nakakapote siya. Galing kasal. Tapos ako nag-aaral ako noon. Sa isip ko, hindi ako magpapastor. Hindi pwede. Hindi pwede. Kikita ako, mag-a-abroad ako, kikita ako, lalaki ang pera ko. Tapos nung tinawag ako ng Panginoon, naiintindihan ko Naiintindihan ko kasi, ang sabi sa Bible, live a quiet and peaceable life. So, if given a chance, pare po, nabigyan ako ng chance mamili ng bagong sasakyan, mas pipiliin ko yung segunda mano kasi I want to live a quiet life. Ayoko lang ng issues. Gusto ko, kasi ang hinahabol ko po doon, mga kapatid, payapang isip. Payapang isip. Payapang isip. Ang isang taong ayaw ng, for example, ayaw ko ng hulugan. Gusto ko i-cash na lang, wari motor, gusto ko i-cash na lang. Ang isa sa mga bagay na nababayaran mo doon, yung pag-iisip. Ayoko nang isipin to. Ayoko nang dagdag sa isipin ko to. Problema pa to. Ayoko na. And kaya ko po sinasabi yun sa inyo mga kapatid kasi, saan nagde-dwell ang ating isipan tuwing linggo ng umaga? O tuwing umaga? O tuwing highway? Saan nagde-dwell ang ating isipan? Kasi, kumakain tayo ito dwelling to Ang sinasabi ni Paul, dito ka mag-dwell and we choose places to dwell. Pagkagising natin, ginawa natin ang phone natin at nag-scroll agad tayo, we are dwelling there. We are dwelling in that place. Nagde-dwell tayo, yung ating isipan ay nagde-dwell doon sa mga bagay na, for example, yung algorithm mo, naningin ka ng politika. Susunod na makikita mo, politika na dati. Politika na lagi. Politika na lagi. Ano napupuno? Napupuno ka ng galit. Napupuno ka ng sama ng loob. Sa mga bagay na hindi mo naman makokontrol. Ikaw ba bilang tao, may mapapakulong ka ba? Naiintindihan niyo ba na ini-stress natin ang ating sa mga sarili sa mga bagay na hindi naman natin hawak? Alam ni Pablo na wala na silang magagawa. Nakakulong na si Pablo. Pwede siyang ipapatay. Maaaring yung church nag-iisip, paano na lang yung pastor natin? Ano sinabi ni Pablo? Tama yan, mag-alala kayo sa akin. Buti naman. Sabi ni Pablo, whatever is lovely, whatever is honorable, whatever is praiseworthy, dwell on these things.
Mga kapatid, you are a target. You are the target of a media that wants more from you. So, ang mangyayari, pag mapapansin nyo, pag New Year, may mga goals. Kung ano-anong challenge yun, ipon challenge, weight loss challenge. Lagi na lang may challenge. Lagi na lang may hamon. Sabi ko sa bahay, hindi po to challenge. Nag-iipon lang po ako. Wala naman akong kaaway eh. Diba? Hindi, kaaway niyo po yung sarili niyo. Awahin ko kayo eh. Hindi, wala akong kaaway. I just want to save, so I don't want to use the word challenge. This is not a challenge. Pero yet, yung vernacular, yung word, umiikot sa atin kasi yung utak natin nandoon. Kaya sabihin, ang hirap na magtiwala ngayon kasi ang daming manluloko. Mahirap magtiwala sa negosyo. Ang daming manluloko sa iyo dyan. May scam ka dito, ganyan-ganyan, and such and such. Naalala ko po dati, kausap ko si Sister Alni, Alni, mag-forward ka sa akin ng ganito. Tumawag pa sa akin. Sige, make sure ko lang po na kayo yan. Baka mamaya nahahack na po kayo. Ayan. Kasi nga may issues tayo of trust eh. Kasi our mind goes to places and we can easily dwell on the negative things. Mga kapatid, can you imagine kung nabubuhay kayo ngayon and ang simple lang ang buhay nyo, kung kumakain kayo, maga, may itlog, masarap naman yun eh. Ako po yung alimasag itong tuwa ko, yung mga tiyandila ko. Sarap naman yun eh, sa atin, masarap yun eh. Tapos pagkabukas mo ng TV, makakita ka, murang-murang 99 buffet, saan matatagpuan ngayon? So makikita mo yung kinakain. Hindi na masarap yung kinakain mo. Kasi yung utak mo, niloko ka na. Your mind dwells, where your mind dwells, yun ang naghahari. That is why it is a problem when we read scripture and natatagalan na tayo sa 10 minutes. When we pray, and parang kanina nung nag-lead ng prayer, tinatamad na tayong magdasal. Kasi pagkakataon yun ang isip natin mag-dwell sa Diyos eh. Pag nag-sermon ako, gusto ng iba, mas maikli. Kasi yung sermons natin, minsan umaabot na 1 oras. Kasi pagkakataon nito na mag-dwell yung ating isipan sa mga bagay ng Diyos. Our mind can dwell easily on things that are not what Paul describes. We can easily be pessimistic, hopeless, and distraught. Pag may lindol sa ibang lugar, pili mo lumindol din sa'yo. Ang hirap din Sabihin mo ka mag-abroad, pag nag-abroad ka, ganito, ganyan ang mangyayari. Paano kung na may gira at gano'n? Hindi naman. Yung utak natin, takbo ng takbo sa mga bagay na hindi naman nangyayari. At nakikita lang natin maganap, pero dahil punong-puno na tayo ng takot, ganun ang iniisip natin. Because our mind dwells on so many things that are not godly or worthy of Christ. Dumating na po ba sa punto na financially, meron naman kayong pera, okay naman kayo, pero pag medyo nabawasan yung savings, natatakot na kayo. O medyo may threshold kayo sa gastusin na hindi pwede magalaw. Paano yun? Alam niyo, pag nakaranas kayo ng aksidente, nakaranas kayo ng nakakakabang sitwasyon, anong una niyong ginagawa? Di ba napupunta kayo sa panalangin? Ano yung sagot ninyo kadalasan? Ipagpapasa Diyos ko na lang po. Pansin nyo, ang mga nangyayaring ito, yung pagkakataon kay Paul, napapapatay si Paul, yung pinakamababang lugar na yon,
Yun pa yung pagkakataon na ginamit ni Paul na sinasabi niya, isipin mo to, isipin niyo to, naging mabuti ang Diyos. Isipin niyo yung mga bagay na totoo. Ano yung totoo during this time? Jesus was alive. The gospel is spreading. Ano yung mga praiseworthy that time? Maraming nililigtas ang Diyos. Maraming pinapagaling ang Diyos. At sinasabi ni Paul, dwell on those things. Isipin mo yun. Kapatid, kung nasa pangit kang sitwasyon, isipin mo yung Diyos naging tapat noon. If tayo ay pinagdadaanan ngayon, isipin natin, hindi naman tayo iniwan ng Diyos ngayon noon eh. Noon nga mas mahirap ang sitwasyon eh. Pero iniwan pa tayo ng Diyos noon. Ngayon pa kaya? Na napatunayan ko ang Diyos ay tapat. Sa ilang taon na buhay ako, napatunayan ko ang Diyos na tapat. Ngayon pa ba ako magdududa sa kabutihan niya? Ngayon pa ba ako kakabahan? Ngayon pa ba ako matatakot? Ang Diyos ay tapat doon at ang Diyos ay tapat ngayon. Ang Diyos ay tapat magpakailan pa man. At kapag hindi mo inisip yun, kapatid, hindi na natin inisip mo na mahal ka niya. Mahal ka niya. At pag hindi mo, mahal ako ng Panginoon. At nakakalimutan natin yun. Sa mga dating estudyante na ngayon ay naging, marami tayo dito, yung professionals dito sa church. Nung estudyante ba kayo, iniwan kayo ng Diyos? Paano pa kayo kumikita na kayo? Ang tiwala mo ba ay nasa perang iyong ginawa? Doon ba ang isipan mo? Kagastos na naman tayo, wala na nga tayo. Yun yung utak eh. Doon tumatakbo ang utak. Doon tumatakbo ang isipan. Hindi sa kabutihan ng Diyos. Hindi sa katapatan niya. Hindi sa hindi niya iniwan. Nagka-COVID, dami nagkakasakit. May mga kapatid, tignan nyo, nabuhay tayo. Hindi naman tayo iniwan ng Panginoon, di ba? Hindi tayo ililigtas ng kahit anong tagumpay natin. Hindi ako ililigtas ng church na ito. Kahit pagpastoran ko to, kahit lumago tayo. Lumago na tayo. Lumalago tayo at lalago pa tayo. Naniniwala ako doon, hindi ako ililigtas nito. Si Kristo ang magliligtas sa akin. Ang pulpitong to, karangalan kong ituro ang salita ng Diyos dito. Karangalan ko po magturo sa ibang lokasyon. Karangalan ko po makapunta ng abroad at makasama yung ating network. Lahat po yun ay mabuting mga bagay. Ipagpapasalamat ko yun sa Diyos. Ipagpapasalamat ko sa Diyos ang mga supporters na nagsusupport sa church. Ipagpapasalamat ko yung pagiging pastor ninyo. Pero mga kapatid, hindi kayo magliligtas sa akin at sa aking pamilya. Hindi ako magliligtas sa inyo at sa inyong pamilya. Isa lamang ang tagapagligtas. Ang pangalan niya, Jesus. Isa lang. At kapag ang utak mo ay tumakbo, sino ang uutangan ko? Sino ang ihiraman ko? Sino anong gagawin ko? Kapatid, isipin mo, tapat siya. Mabuti siya. Sino ang praiseworthy? Sino ang honorable? Sino ang righteous na nakalagay sa text? Sino mo ba ang iisipin mo kundi si Jesus? Dwell on Jesus. Ang katapatan niya, alalahanin mo. Yung mga panahong susuko ka na pero hindi ka niya sinakuan. Yung mga panahong bibigay ka na pero hindi ka niya hinayaan bumigay. Nung panahong bumulang Panginoon, hindi ko na kaya. Pero kinaya mo. Kapatid, tapat ang Kristo natin. Jesus is faithful to us until the end of our day. In eternity, Christ is with us. Purihin ang Panginoon. Social media can entangle our mind. Politics, pornography can easily entangle our mind. Only in God's Word can we dwell our minds in Christ. Tanging salita lamang ng Diyos. Kaya mga kapatid, bilang mag-asawa, do you hold your hands and pray? Manalangin tayo. Pray natin to. Hindi natin control tong situation na ito. Diyos ang may hawak dito eh. Do we have faith that Jesus can save? Do you have faith? At ang sabihin natin, Pastor, parang kulang ang pananampalataya ko. Kapatid, regalo ang pananampalataya. And guess what?
Yung wisdom pwede nating hingin. Sinabi ng centurion, Lord, I believe. Help my unbelief. Pwede natin sabihin, Lord, help my unbelief. Tulungan mo akong maniwalang mabuti ka. Tulungan mo akong maniwalang ikaw ay tapat. Tulungan mong maniwala na ako'y pinatawad mo, na hindi ko kailangan mabuhay sa pagkakamali ng aking nakaraan. Turuan mo ako na ang utak ko hindi, isipin nyo matutulog na lang kayo, hihiga na lang kayo, iniisip nyo pa ang inyong sablay, ang inyong pagkukulang, dapat ginawa ko to, dapat sinabi ko to, dapat ganyan kapatid, wag na! Sa Diyos ang tagumpay, sa Diyos ang papuri, at hindi kanya papabayaan, at siyang tapat. Kung ano mang kulang ang sabihin ko ngayong umagang to, Diyos ang may hawak sa buhay ninyo. Purihin ang pangalan ni Kristo Jesus. Isang request ko sa aking fellow elders ay ito. Ang mga issues ng reform sa Pilipinas ay hindi issues dito sa Bataan. Kailangan ng strength ng local church natin. Isang bagay yun na pinag-usapan namin ni Pastor Derek Parfan. Sabi sa akin ni Pastor Derek is isang pagkakamali ko o isang pagkakamali ng pastors is magpo-post kami tungkol sa politika o tungkol sa kahit ano. Na yung alam lang naman namin ay nakikita namin sa balita. Wala naman kami alam dun eh. Ang alam ko lang is the same as you. Yung alam natin, yung nakikita natin. Pwede tayo magalit dito. Pwedeng opposite sides. Pwede tayo magalit doon pwede tayo magalit sa kabilang partido, na somehow, kailangan magbigay tayo ng comment sa lahat ng bagay. Mga kapatid, pag nag-dwell ang isip mo doon, mag-ingat ka. Practically, how do we dwell on these things? By reading the Word of God, by prayer. Ito po yung mga practical things, mga kapatid. By listening to songs. By listening to songs. Abi palagay nga nito, ito yung mga recommendations namin. City Alight, one word. City Alight. One Worship PH by Pastor R.M. Rodriguez. Yung kinanta natin kanina, Sambay ng Diyos Ama. Iyon po ay galing sa isang church planter sa Laguna. Si R.M. Rodriguez. Kausap ko lang po siya sa phone. Tinanong ko siya kung ano yung paborito niyang song. Sid Himig. Kasama namin sa iDisciple. Sovereign Grace Music, of course, sa denomination natin. And you can listen to them. Listen to worship. Masa kotse kayo, exercise kayo, lalakad. Kaysa makinig ng bago ng bini, wala namang problema kung gusto nyo sumayaw. Pakinggan nyo rin to. Ano pa? By fellowship with other believers. Kwentuhan, batian, kamustahan. Practically, that is where our mind dwells in Christ. Brothers and sisters, this is a good exercise. Kapag may kausap po kayo, it is really polite not to look at your phone all the time. Yung practical na implication ng text na eh. Sa mga lalaki ito, natutunan ko po ito mga kapatid. Sa mga kalalakihan, hindi po dapat kaaway ng ating asawa ang ating atensyon sa cellphone. Hindi talaga. Vice versa, sa mga asawang babae, hindi namin kayo dapat kaaway pagdating sa attention nyo, pagdating sa phone. Multiple times, sasabihin sa akin ni Jonah, yung anak mo, tignan mo, may sipon, nakatingin ako sa phone. I have to repent of that. I have to repent of that. Simpleng mga bagay. Let our minds dwell. We are encouraged not only to dwell on good things, but also to put into practice the things we know. Punta naman tayo sa verse 9. So sinabi ni Pablo, dwell on these things, pero tignan niyo yung verse 9. Hinihintay ko pero kung wala pa, it's okay. Philippians 4, beginning verse 9, ito po yung nakalagay.
What you have learned, sabi dito, thank you Abby, yung mga, pwede niyong picturean, yan yung mga recommended namin mga bands. Kasi po, hindi po lahat ng kinakanta sa church, okay. Hindi po lahat. Kanina po nadinig niyo yung mga songs. Sige, picturean niya. These are the worship teams that, if you can search them, magaganda po yung mga kanta nila. Pwede yung pakinggan sa car, mga that. Thank you, Abby. Sabi po dito sa verse 9, mga kapatid, what you have learned, kung ano natutunan ninyo, and received and heard and seen in me, practice these things. Put into practice. We are encouraged not only to dwell on good things, pag-isipan to, but also put it into practice or things we know. It is not enough to know that we need to read the Bible. It is that we ultimately pick up our Bibles, start reading. As a family, we start praying. It is not only difficult but impossible to live in this life apart from the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, hindi lamang tayo mag-iisip ng mga bagay na tungkol sa Diyos, alalahanin yung kagandahan at kabutihan ng Diyos. We also put these things into practice. I'll give you an example. Ano mga kapatid? Dito sa ating church, as we are praying, yung pag may mga occasional na tanong na ganito, Pastor, nasa mall tayo, hindi po ba mahal ang rent dito? The answer is yes. Pricey. But the Lord has sustained because people give. Alam niyo isang spiritual practice na dapat natin gawin? One spiritual practice that we should do is give to the Lord. Ngayon, pag sinabi natin, well, Pastor, medyo yung pera, nire-report namin lahat sa membership meeting, pinapakita namin lahat ng gustusin. At ang akin pong lapit sa inyo dito is this, that when we give, I do not promise you that the Lord will return all of these things. Maaaring mawalan kayo. Pero yung inyong pagbibigay, pagsamba. Pastor, hindi ako komportable. I'm not forcing you to. Hindi ka pinipilit. Ang sinasabi namin, yung inyong pagbibigay, pananampalataya, yung Panginoon, mahal ka namin. Sa'yo to. Pastor, anong gagawin dyan ng simbahan? Nakikita niyo yung ginagawa namin and all. Pwede namin itong i-report and all of that. Pero ang issue kasi dito, yung puso mo kapatid. Yung puso mo na, I want to put this into practice. Another is this, regular church attendance. Ang legalistic yata ng sermon natin today, Pastor. At ang akin po, put these things into practice. Yun ang nakalagay sa text. So we put these things into practice. That we always come to church on Sundays. Nakalagay sa Bible, kasama yung equipping class. Saan po nakalagay? Nandun lang yun. Andyan lang. But we always put these things into practice. We try to. Pag tayo na-review, we try to repent. We put these things into practice. We practice the things we know. One of the things na gusto ko pong makita ng aking anak, na minamahal ko yung mami niya. Gusto ko nakikita ni Teo yun. Nakita ko malambing si Teo sa nanay niya. I'm really happy pag nakikita ko yun. And ang prayer ko, kasi pwedeng lumaki yung batang yan, pasaway Asa si Teo, makinig dun sa labas. At pwede yun. At I pray that the Lord would sustain my son. Si Sarah, ikaw, takot mo rin yan. But that's our prayer, is that Lord, keep us there. Ano po yung magandang practice pa? When the church sings, sing with us. Awitan natin ang Diyos. Alam niyo po utos sa Psalms, sing unto the Lord. Utos sa Biblia yun, sing unto the Lord. And yet, pag may kumakanta, ayaw natin. Madinig pa ako, Pastor, situnado naman ako. Ano naman?
You're not singing to them at hindi ka rin naka-mic. Kanta ka at tawitan natin ang Diyos sama-sama. Amen! We are encouraged to put these things into practice. Yung sinabi sa atin ni Paul na kung anong nakita nyo sa akin, put these things into practice. Kung nakita natin si Paul na nag-share ng gospel, I pray that one day we can. Pag nakikita natin sa scriptures na si Paul ay pinagpe-pray yung may mga sakit, I pray that we can. So parang mahirap yon, yes. At ang argument natin, kapatid, hindi lang mahirap, imposible kung wala ang banal na Espiritu. Ito ang kagandahan ng expositional teaching. May mga panahon na spiritual, pero ito napaka-practical na nito, pastora. Kasi ganun ang sulat ni Pablo. Sa unang kalahati, gospel, doktrina. Pero dito, we put these things into practice. Kaya pag kumanta tayo ng praise God from whom all blessings flow, let's lift our voices to sing to God. Kaya mga kapatid, ito rin. Pag nakita natin ang ating Panginoong Hesus magpatawad, let us also forgive. Pag nakita natin ang Panginoong Hesus natin tumulong, let us also help. Pag nakita natin ang ating Panginoong Hesus nagmahal na hindi ka mahal-mahal, nawa, turuan tayo ng Diyos na magmahal. Turuan mo kami, Panginoon, gawin ang iyong ginawa at maging katulad mo. Hindi yun mahirap. Yun ay imposible kung wala ang banal na Espiritu. You cannot do that apart from the power of the Holy Spirit. At may pangako ang Panginoon. Sabi niya dito, ni Paul, practice these things, and the God of peace will be with you. Listen to me, brothers and sisters. Alam niyo yung path of peace? Alam niyo yung path of peace? Ang path ng kapayapaan ay ganito. When you're living a life, trying to imitate the life of Christ. Ang kapayapaan ay nasa pagpapatawad. Ang kapayapaan ay nasa pagmamahal. Ang kapayapaan ay nasa pagbibigay. Ang kapayapaan ay nandoon. Pag tayo po ay kukunin na ng Panginoon sa huling araw ng ating buhay, hindi po natin itatanong kung gaano karami ang pera ang ating kinita. Ang ating pong hahanapin ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating asawa. At tatanungin natin yung mga yun. At habang nabubuhay po ako at lumalaki po ako sa ministry at tumatanda ako sa ministry, nakikita ko po kung gaano katotoo yun bawat araw. Nahihiga ako. Nung namatay po yung aming kaibigan, na ako po, kaibigan ko po siya, si Ron. Nung namatay po siya, ang una niya daw hinanap ay ang kanyang mga foster kids. Ganun po talaga, when your life ends, hindi mo tatanong kung gaano karami yung iyong inita o gaano karami ang iyong napuntahan. Ang iyong tanong, Panginoon, nasaan ang aking pamilya? Nasaan ang aking asawa? At ang magbibigay sa akin ng kagalakan ay hindi yung aking mga na-achieve sa buhay. Mga kapatid, did I become faithful to the Lord Jesus Christ until the end of my life? Sa aking pagkakamali, pinagsisihan ko ba? Sa aking mga nagawang mali, ako ba'y tinry ko bang sumunod kay Kristo dito? Ang magbibigay sa iyong kapayapaan, kapatid, ay ang puso na alam mong sumusunod ka or at the very least, sinusubukan mong sumunod sa mga bagay na nilathala sa Scripture. Practice these things and the God of peace, the peace of God that surpasses all understanding will be with you. Brothers and sisters, wala pong pinagkaiba yan dito. That many times in our walk with Jesus, many times as we struggle with our walk with Jesus, ang encouragement natin ay ito. Peace comes from God. We can work in ministry, and the peace that we seek is accomplishment, but that's not what the Lord promises. As we put our faith into practice, the God of peace is with us.
Peace is found in Jesus. Bakit parang pamilyar to? Nadinig ko na to Bakit yung peace? Bakit yung peace nandun lagi? Bakit parang pag sinabing Philippians, may peace na kasama? Nasaan ba si Paul? Nakakulong. Ano ba nangyayari sa Philippian church? Pina-persecute, and yet, they have peace? And the answer is yes. Inaaway ka na, hindi ka na pumapatol. Ang pangit na nung sinasabi sa'yo, kaya mong tumahimik. Bakit? It's because it is a peace that surpasses all understanding. The Lord empowers us to work, is with us, and continues the work without us. Because it ultimately is His work. Mga kapatid, ang goal ko po, ang goal dapat natin, kung madadala po niya, marami po sa inyo, you're entering into business, or you have a successful business right now, this is my prayer for you. Kapatid, alam mo na to, hindi mo yun madadala sa langit. Alam mo yun Alam mo, na ang lahat ng tagumpay na yan hindi ko madadala sa langit. Pero, may maiiwan ka sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Di ba yun yung nabibigay ng kapayapaan sa atin? Yung kapayapaan na Panginoon. At sinabi yung salita ng Diyos, leave an inheritance to your children. Brothers and sisters, where is your mind dwelling? Saan nagpapahinga yung isipan? Pagod ka na bang mag-isip? Sa mga takot ng iyong nararamdaman, sa mga uncertainty, napagod ka na ba? Alam niyo yung mga pakiramdam na hindi ka makatulog sa gabi. At ang hirap din gumising sa umaga. Ito na naman, isipin ko na naman ito. The Bible encourages us, wala akong trabaho ngayon, pastor. Wala akong ganito ngayon, pastor. Hindi ko ito nakukuha. Hindi ganito, hindi ganyan. Dwell on Christ. Hindi ka niya pinabayaan noon. And certainly, hindi ka niya papabayaan yan. May the grace of Christ be with you. And the peace of Christ be with us. Hayaan niyong isipin niyong magpahinga, knowing na ang Diyos ay lagi natin kasama. Purihin ang Panginoon.